Mga kamamay, minsan ba naitanong mo sa sarili mo na bakit sa lahat na lang ng relasyon ko, bakit laging maling tao na lang ang napipili ko? Okay, wala na yatang nagmahal sa akin eh. Siguro nung una okay kami pero bakit sa bandang huli iniiwan din ako? Puro maling tao na lang ang napapadpad sa akin na napupunta sa akin. So ano yung mga dahilan? Okay, so magandang katanungan yun mga kamamayan. No? At ngayon sa video natin ito, isi-share ko sa inyo ang mga dahilan na po pwede nyong aminin. Yung iba ayaw aminin eh. Pero ito yung mga totoong dahilan kung bakit palagi na lamang maling tao ang napipili mo para sa'yo. Ako na ang magsasabi para sa ganon, matauhan ka kung bakit maling tao na lang palagi ang napapasa kamay mo. So mga kamamay, bago natin to simulan, bago ko ito i-share sa inyo, isa lang palaging hinihiling ko. Regalo nyo na. Pasko naman. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at mag-comment ka dito kung ikaw ay may tanong sa buhay pag-ibig mo at kung ikaw ay meron ding gustong idagdag pa sa aking mga i-share ngayong gabi sa ating video. So, ano pang hinihintay nyo? Kung napindot nyo na yan, maraming salamat mga kamamay. At simulan na natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit palagi na lang maling tao ang napupunta sa'yo? Namumuro na eh. Lagi na lang eh, nakalima ka ng boyfriend pero lahat niloko ka. So, ano yung mga dahilan? Ito yung unang dahilan kung bakit palagi kang iniiwan. Dahil gusto mo palaging baguhin ang tao. Yes, mga kamamay, sigurado ako napakarami sa inyo. Huwag sanang tatamaan, pero kung tatamaan, sa pool. Ang daming mga girls na ang gusto yung mga bad boys. Ang daming mga girls ang gusto yung babaguhin nila ang isang lalaki. Ang gusto nila, sila yung magiging superhero sa buhay ng isang lalaki. Daming ganyan eh. Hindi ko alam kung bakit. Kahit kanina lang nakilala, eh parang gustong-gusto na agad. Okay, sasabihin, mahal na kaagad. Hindi kesyo guwapo. Maraming tato. Eh yan na kaagad ang siseryosohin mo. Kilalanin mo muna ang tao, mga kamamay. Eh kamamay, yun ang gusto ko, guwapo eh. Tsaka kaya ko yan, babaguhin ko yan, akong bahala. Kaya kong baguhin yan. Yun ang akala mo. Ang isang lalaking hindi willing magbago, hindi yan magbabago. At ang isang lalaki na pilit mong pinabago, ay lalo ka lamang mahihirapan o lalo ka lang pahihirapan pagka ganan. At ang laki ng chance sa mga kamamay na iwanan ka niyan. Baka mamaya, after niyang makuha ang sarili mo, iwanan ka na lang din niya. Bakit hindi mo bigyan ng oras para kilalanin? Hindi naman masama na umibig ka o kilalanin mo muna yung isang tao. It's either bad boy man yan, maraming tattoo, o kung ano pa mang history niyan, walang problema, kilalanin mo muna. Okay? Para sa ganun, pag nakilala mo siya, at least, kampante ang sarili mo na hindi ka iiwan. Kampante ang sarili mo na kilala mo na yung tao. Hindi yung kesyo pogi, hindi yung kesyo macho, hindi yung malakas ang appeal. Habulin mo na kaagad, iibigin mo na kaagad. Kaya ang dami ng napapariwara ang buhay. Kasi masyadong nasisilaw sa itsura. Masyadong nasisilaw sa pera. Kaya please mga kamamay, huwag mong piliting baguhin ng isang tao dahil ganan siya o dahil ganun siya. Mas piliin mo at i-priority mo mga kamamay ang taong maayos, may pangarap sa buhay, interesado sa iyo, handang iali ang lahat. Hindi yung ikaw ang maghahabol na maghahabol, babae ka, tandaan mo yan. Babae ka, tandaan mo dapat ikaw yung high value. Hindi ikaw yung naghahabol. Hindi ikaw yung nagtitiis. Okay, hindi ikaw dapat yung nagbabago sa kanya. Dapat ikaw yung nagiging dahilan kung bakit siya magbabago. Hindi ikaw yung dahilan kung bakit siya dapat baguhin. Hayaan mong ikaw yung maging dahilan kung bakit siya kusang magbabago. Huwag mo siyang baguhin. Magbabago yan kung talagang ikaw yung dahilan. Pero kung hindi ikaw yung dahilan, iiwanan ka niyan. Kaya please, huwag mong pilitin at sikaping baguhin ng isang lalaki para lamang sa kagustuhan mo. Magbabago yan kung gusto niyan. Pero kung hindi, iiwanan ka rin yan. Okay? So number 2, dahil mas pinipili mo yung nararamdaman mo at hindi yung karapat-dapat para sa iyo. Kahit alam mo naman na alam mo yung dapat eh. Alam mo yung alam at kilala mo yung taong kaya kang mahalin.
kaya kang ipaglaban, pero hindi mo pinili. Mas pinili mo pa rin yung gusto mo. Mas pinili mo pa rin yung lalaking hindi kayang ibigay, yung kaya mong ibigay sa kanya. Hindi niya kaya isuklian yung pag-ibig na binibigay mo sa kanya. Pero pinipilit mo pa rin ang sarili mo. Pero may choice at option ka naman eh. Nandyan yung isang lalaki na kaya kang mahalin. Nandyan yung isang lalaki na karapat-dapat para sa'yo, pero bakit hindi mo yun pinili? Kaya ngayon, lalapit-lapit ka sa akin, iiyak-iyak ka? Kamamay, niloko na naman ako. Kamamay, lahat naman binigay ko, pero bakit niloko pa rin ako? Eh dahil lang sa'yo yan eh. Pinili mo yung lalaking hindi naman interesado sa'yo. Dahil sa gwapo at macho't may pera, kaya ngayon, iniwan kang nag-iisa. Inanakan ka lang. Ginamit ka lang. Paano yan pag may anak ka na, tapos iniwan ka? Paano yan? Hindi single mother ka ngayon. Ang hirap niyan. Mag-isa kang bubuhay ng anak mo. Tapos yung asawa mo, naasabi mo, hanggang forever kayo, ngayon wala na. Iniwan ka na, ayun, nandun naman sa ibang babae. Gusto mo ba yon? Gusto mong mabuhay ng hindi masaya, na hindi kumpleto ang pamilya? Kung tutusin, alam mo naman kung sino yung karapat-dapat para sa'yo, pero hindi mo pinili. Alam mo kung sino yung lalaking magmamahal sa'yo hanggang dulo, pero hindi yun ang pinili mo. Pero sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng buhay. Kung ano mang sinapit mo ngayon, yan ay dahil din sa'yo. Pero sa akin, nagpapaalala lang ako. Kung gusto mo na hindi maling tao ang makilala mo, kamamay, mas piliin mo kung sino yung karapat-dapat sa iyo. At wag lang palagi yung nararamdaman at gusto mo. Okay? So next, dahil palagi mong iniisip kung paano mo siya mapapasaya, sa halip, hindi mo iniisip ang sarili mo kung masaya pa ba. Okay? Yan yung hirap din eh, dahil sobrang mahal nyo ng isang lalaki. Laging iniisip nyo kung paano siya mapapasaya. Gayong kahit ikaw sinasakta naman niya, tinitiis mo pa rin. Mamay, ganun talaga ang pag-ibig eh. Mahal ko eh, kaya handa akong tiisin. Ayan, tinitiis mo, lagi kang nagiging sunod-sunuran sa kanya, kaya anong ginawa sa iyo? Inalila ka na, inalipin ka na, inabuso ka na. Mga kamamay, mga babae kayo, lagi kong uulit-ulitin sa inyo, mga babae kayo, dapat kayo ang high value. Hindi po pwedeng kayong nagkahabol. At ginawan ka na ng kasalanan, ikaw pa rin gumagawa ng mga surprises. Ikaw na yung niloko, ikaw pa yung nagmamakaawa. Ano ba naman yan? Pag kayo ay niloko, pagtandain nyo, lumayo kayo, huwag muna kayo magparamdam. Tiisin nyo, ang hirap kasi sa inyo, mga marurupo kayo eh. Hindi ko alam kung bakit sa nanggagaling yung karupukan ninyo. Nagkamali na nga eh, nahuli nyo na nga may kasamang babae, tapos hindi nyo lang pinansin. Tapos ngayon, tinatanggap nyo pa rin, naging martir na kayo. Eh talagang maling tao. Ang inyong makukuha pagka palagi kayo nagtitiis sa mga ganyang klase ng tao. Pag ang isang lalaki sumablay, pinatawad ba't hindi nagbago, ekes na yun. Wala nang chances pa pagka ganyan. Yung una mong pagbibigay ng chance, okay na yun. Pag hindi nagbago, ekes na yun. Kaya please mga kamamay, ako yung nagsasabi sa inyo, unahin yung isipin kung saan kayo masasaya. Huwag palaging ibang inyong isipin kahit na sinasakta naman na kayo. Okay? So next, dahil sa hindi mo pakilala ang sarili mo, kaya maling tao ang iyong hinahanap o nahahanap. Akala mo, gusto mo to, akala mo, mahal mo siya, pero nabigla ka lang pala. Nagulat ka sa itsura, gwapo, macho, pero nung nakilala mo, toxic palang ugali. Okay, huwag kang magpadalos-dalos sa pagpili ng lalaking makakasama mo. Okay nang maliit ng pag-aasawa, huwag lang magkamali ng pili. Tatandaan nyo yan, mas mahalaga yon. Tandaan nyo, sila yung magiging tatay ng inyong mga anak. At gusto nyo ba na yung magiging tatay ng inyong mga anak ay hindi responsable? Hindi maayos. Nakakahiya yun mga kamamay. Mga girls, kayong napili ng inyong mapapangasawa at magiging ama ng inyong mga anak. Kaya please, maging mapili at piliin niyo yung maayos. Hindi yung mga ayusin. Huwag kayong masilaw sa itsura, sa pera, sa katangian. Ang kailangan niyo mga kamamay ay yung may kakayahan na mahalin kayo at hindi pabayaan. Hindi iwan at ipagpalit sa kung sino man. Okay? So last, dahil hindi ka muna nagpapahinga bago ka umibig muli.
Kagagaling mo lang sa relasyon nung nakaraan, parang wala pang isang buwan, pero ayan, may jowa ka na naman. Hindi mo pa masyadong kilala pero sinagot mo na kaagad. Huwag kang magpadalos-dalos, akala mo mauubusan ka ng lalaki. Akala mo mauubusan ka ng taong magmamahal sa'yo. Mas maganda yung may kabagalan pero sigurado ka naman. Kaysa doon sa ang bilis mo nga, nakarami ka na, nalaspag ka na. Sino pang mas magmamahal sa'yo ng ganyan? Sino pang tatanggap sa inyo ng ganyan? Kaya please, hindi mahalaga kung makakarami ka o ano. Ang mahalaga dyan, kung sino ang pipiliin mong mas magiging totoo sa iyo. Kaya kang tanggapin, panindigan at hindi iwan sa mga sitwasyon at kagipitan. So yun ang mga kamamay sa ngayon, mga bagay kung bakit palaging maling tao ang napipili ninyo. Ilan lang yun sa mga dahilan. Alam ko napakarami pa pero yan lang muna sa ngayon. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.